Good morning po. Sige po, bago po tayo magsimula, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Wala po dyan ngayon sa first page. Basahin po natin yung Hebrews chapter 6 verse 9. Hebrews chapter 6 verse 9 to 10. Dalawang verse lang po tayo ngayon. Hebrews chapter 6 verse 9 to 10. Hebrews chapter 6. Sige po, basahin ko po sa English, then babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito sa LSB version, "But we are convinced about you, beloved, of the things that are better and that belong to salvation. Though we are speaking in this way, for God is not unrighteous, so as to forget your work, and the love which you have shown towards His name, in having ministered and continuing to minister to the saints." Hay po sa Tagalog, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Purihin po ang pagkakabasa ng salita. Tayo po ay pumikit, yumuko. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ibinigay niyo po sa amin sa umaga pong ito, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita, Ama. Ama, lumalapit po kami sa inyo, inilalapit po namin ang inyong lingkod na siyang magtuturo, na siyang ginagamit po ninyo upang magturo ng inyong salita. Dalangin po namin na kayo po, yung kalooban niyo po, yung marinig namin sa kalagitnaan ng gawain ito. Tinataas po namin kayo, Panginoon, at ang lahat po, Panginoon, ng katagumpayan ay ibinibigay namin sa inyo. Nagpapasalamat kami, tapos namin dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Natanong na po ba natin sa ating mga sarili yung tanong na may nangyayari na ba sa mga ginagawa ko? May napupuntahan ba tong ginagawa ko? Siguro po natanong na natin to, lalo sa mga panahon ngayon na ang ating bansa ay puro struggles. Sa buhay Kristiyano daw po, may mga panahon na parang walang nangyayari. May mga panahon po na parang walang nangyayari. Hindi naman daw po tayo tamad. Hindi naman tayo totally disengaged. In fact, ginagawa daw po natin ang dapat nating gawin. Marami sa atin nagpe-pray kahit minsan pagod ka na. Nagsaserve ka kahit hindi ka napapansin. Umattend ka ng worship kahit na madalas marami kang iniisip. Lumalaban ka sa kasalanan kahit paulit-ulit yung struggle. Externally mukhang okay ka, pero internally tinatanong mo sa sarili mo, yung mga tanong na may value pa ba to? May napupuntahan ba yung ginagawa ko? O napapansin ba to ng Diyos? At kung magiging honest tayo, hindi lang po ito simpleng tanong. Ito po ay tanong na galing sa puso. Galing sa pagod na puso.
Kasi may mga moments talaga na discourage yung isa pong mananampalataya. Kahit na po tahimik yung obedience or sumusunod ka naman, pinipilit mo namang sumunod, kahit walang nakakakita, nagbibigay ka ng effort, nagtatanim ka, nagsiserve ka. At doon pumapasok yung temptation na mag-slow down o mag-compromise. Minsan, mag-give up na lang. Hindi po agad-agad pero unti-unti. Pero mahalagang tandaan natin na ang assurance ng believer ay hindi nagsisimula sa nararamdaman ng isang tao, kundi sa katotohanan ng Diyos. Dito po nagiging relevant yung context ng chapter 6. Sa verses 4 to 8, may matindi pong warning yung pinag-aralan po natin ng mga nakaraan. Pinapakita doon yung mga yung mga taong nakikinig sa katotohanan, nakakaranas ng blessings, na-expose sa word, pero hindi po tunay na nagbago. Externally involved, pero internally unchanged. Ang danger po doon ay totoo. Hindi lahat ng nasa loob ng church ay tunay na transformed. Pero pagdating po sa verse 9, biglang nag-shift yung tone nung writer. Sabi po dun sa but beloved. Sa ibang translation po kasi, magkasunod po yung but beloved. Napaka-importanting phrase po nito o sentence po nito. May warning para gisingin ang mga hindi tunay at may assurance para patatagin po ang mga tunay na mananampalataya. Pansinin po natin na hindi sinabi ng writer na umaasa kami o sana ganito kayo. Ang sinabi po niya, we are convinced. Ibig sabihin, may malinaw siyang nakikitang ebidensya sa buhay nila. Ang assurance po dito ay hindi haka-haka o ito po ay base sa visible fruit ng gawa ng Diyos sa kanila. Nakikita po nila ang ebidensya ng tunay na gawa ng Diyos sa buhay ng mga kausap nila. At ito ang napakagandang balanse ng passage. May warning po para gisingin ang mga hindi tunay at may assurance para palakasin ang mga totoong mananampalataya. At doon po pumapasok ang comfort na kailangan na marinig ng mga mananampalataya. Kung ikaw po ay tunay na kay Kristo, kung may ebidensya ng grace, ikaw ay tunay na kay Kristo kung may ebidensya ng grasya sa buhay mo. Hindi po sayang ang ginagawa natin. Sinasabi sa verse, we are convinced of better things that accompany salvation. Ibig sabihin, ang tunay na kaligtasan ay hindi po empty, hindi static, hindi routinary lang. Ito po ay may kasamang bunga, may kasamang pagbabago, at may kasamang eternal significance. At higit sa lahat, ito ang gusto kong tumatak ito po yung gustong tumatak sa atin. Hindi po nakakalimot ang Diyos. Hindi man napapansin madalas ng tao yung ginagawa natin, nakikita po yan ng Diyos. Hindi man ma-appreciate ng iba, pinahalagahan ng Diyos yan. Hindi man agad visible yung resulta ng ginagawa natin, may eternal value iyon sa Kanya. Kaya minsan, kung napapagod ka na ay, lagi naman ako nagkakasala eh. Lagi naman akong may nagagawang mali, araw-araw. Malamang po tao tayo eh.
Meron at meron. Pero nakikita ng Lord kung paano mo pinipigilan yung sarili mo. Ito po yung paalala ng Hebrews chapter 6 verse 9 to 10. Ang tunay na salvation ay may better things. At ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa faithfulness ng kanyang mga anak. Ang purpose po ng ating pag-aaralan ngayong umaga, hindi gumagana. Una, palakasin ang loob ng tunay na... Ayun, okay na. Una, palakasin ang loob ng tunay na believers. Hindi po para i-boost yung ego nila, kundi para patatagin ang puso na mas magpatuloy. Pangalawa, ipakita ang ebidensya ng tunay na kaligtasan. Hindi po lahat ng nasa loob ng church ay tunay na transformed. Kaya ipinapakita rin po ng passage na ito na ang tunay na salvation ay may kasamang pag-ibig na nakikita sa gawa, service na tuloy-tuloy, faithfulness na hindi nawawala. Hindi po perpekto, pero totoo at buhay. Pangatlo po, i-anchor ang assurance natin sa karakter ng Diyos, hindi po sa performance ng tao. Kasi kung performance ang basihan, madali ka talaga ma-discourage. Madali ka magduda. Madali ka mapagod. Madali ka sumuko. Pero sabi nga po ng passage, God is not unjust. Hindi, ibig sabihin, ang confidence mo ay hindi sa sarili mo, kundi sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ito self-confidence. Ito po ay God confidence. Hindi ka umaasa sa sarili mong lakas. Umaasa ka sa Diyos na hindi nagbabago, hindi nakakalimot, at hindi nagkukulang. Mahalagang malinaw po ito na ang layunin ng Hebrews chapter 6 verse 9 to 10 ay hindi lang para i-encourage tayo na magpatuloy, kundi ipakita na ang nakikitang bunga ng love at service sa buhay ng isang believer ay ebidensya na ang kanyang kaligtasan ay tunay. Hindi po sinabi ng writer na magpakabait kayo para maligtas, kundi nakikita namin ang bunga, kaya convinced kami na kayo ay ligtas. Kaya po ang tanong, kaya po sabi sa first part ng Hebrews chapter 6 verse 10, hindi pala kita. For God is not unrighteous so as to forget your work. God never forgets through faithfulness. Napapansin ba ng Diyos ang tahimik nating pagsunod? O napapansin ba ng Diyos yung pagsunod natin? Mga kapatid, ang unang comfort ng verse na ito ay simple pero malalim. Hindi po nakakalimutan ng Diyos ang totoong faithfulness. Sa mundong ito, maraming bagay ang nakakalimutan. People forgets effort, sacrifices, silent obedience. Minsan, kahit gaano ka ka-faithful, hindi naman niya napapansin ang katabi mo. Pero the Word of God gives us assurance. Ibig sabihin, ang paglimot ng Diyos sa iyong faithfulness ay hindi lang possible issue. It is in His gracious character, He promised not to forget the works He produced by grace.
Hindi po He is not careless. He is not forgetful and not blind to, to the hidden obedience. Kaya lahat po ng hidden faithfulness o ng faithfulness ng isang tao ay hindi po hidden talaga sa Diyos. Yung tahimik mong prayer life, yung service mo, yung pagsunod mo, yung mga private battles mo, nakikita ng Diyos yan. Walang small act of obedience sa Diyos. Lahat po ay recorded in His perfect knowledge. Sabi po, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, knowing your labor is not in vain in the Lord. Ang encouragement po dito ay walang effort ang nasasayang sa Panginoon. Walang act of faith na walang eternal weight. Walang obedience na hindi napapansin ng Diyos. Even when results are not visible, God sees. At hindi niya binabaliwala ang gawa na bunga ng kanyang biyaya sa iyo. Hindi po ito teaching para maging proud ka sa works mo. Hindi po ito tinuturo para magmalaki ka na may nagagawa ka sa Panginoon. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is the gift of God, not of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Salvation is by grace through faith. Hindi dahil sa gawa. But through salvation produces good works. Ang salvation daw po ay produced by grace through faith, hindi dahil sa gawa. Pero ang totoong ligtas na tao ay nagpro-produce ng good works. So ang works natin ay hindi dahil sa salvation, hindi dahilan ng salvation, kundi ebidensya ng kaligtasan. Ang tunay na believer ay hindi naglilingkod to earn God's love. Naglilingkod sila because he already received it. Minsan ang struggle ng believer ay hindi rebellion, kundi discouragement. Kasi walang immediate result. Walang visible fruit. Walang nag-a-appreciate sa'yo. Kasi ang gusto ng tao, pagka ginawa niya to, tapos na agad. Kapag ka may ginawa siya, visible na agad yung fruit. Kapag ka may ginawa siya, na-appreciate siya agad. Pero ang sabi ng word, Galatians chapter 9, nandiyan ba? Galatians chapter 6 verse 9, we will reap if we do not give up. May delay po ang harvest, pero hindi nawawala yung harvest. God is not ignoring you. He is working in His timing. Kaya ang settled truth ng Hebrews chapter 6 verse 10 is this: God remembers every act that flows from genuine faith. Nakikita po niya yung hidden obedience na ipinoduce ng kanyang grasya. He will never overlook what is done in His name because it is His grace that works in you. So tayo daw pong mananampalataya, excuse me po,
We have to keep serving. We have to keep obeying and keep enduring. Hindi para ma-earn yung favor niya, but because you have already, you already have it in Christ. Because in Christ, He sees and values what His grace is producing in you. God sees even the smallest faithfulness. Mga kapatid, isa sa pinaka-comforting na katotohanan ng Hebrews chapter 6 verse 10 ay hindi lang nakikita ng Panginoon yung big ministry moments. He sees even the smallest act of faithfulness. Sa perspective ng tao, may hierarchy ang ministry. May big at small at may behind the scene. Sa hierarchy ng tao, pagka malaki daw po yung ministry, yun yung nasa harap. Kitang-kita, nagtuturo, kumakanta, tumutugtog. May small faithfulness daw po. Yun yung nagliligpit ng mga upuan, nagwawalis. Yung nandoon po sa gilid. Yung mga taong nagtuturo ng mga children's. At meron naman daw pong behind the scenes. Yun yung naghuhugas sa kusina. Yung mga nagpo-post sa page. Pero sa Diyos po, ibang lens yung gamit niya. Wala pong maliit, malaki, o behind the scenes sa Kanya. Sa Kanya, kapag ka ito ay bunga ng tunay na pananampalataya, at pananampalatayang siya rin ang nagbigay, nakikita niya po iyon. Ang problem kasi natin minsan, ini-equate natin yung visibility with value. Pero sa Diyos, hindi lang siya impressed sa public ministry. He is deeply attentive even to the private obedience that a person can give. Yung prayer na walang audience, yung prayer na hindi pagkakakain ka lang. Yung walang music, yung walang platform, hindi sa social media. Yung kapag iniiyak mo ang lahat sa harap ng Diyos. Yung kapag humihingi ka ng lakas, kahit pa ulit-ulit yung struggle na nararanasan mo. Yung humihingi ka ng tulong sa Panginoon, na hindi naririnig ng iba, God sees it. Nakikita po iyon ng Diyos. At sa Kanya, hindi ito isang ordinaryong moment lang. It is sacred. Because it is His grace at work in you. Yung pagsunod mo sa Diyos kahit walang nakakaalam. Choosing honesty kahit madaling magsinungaling. Yung pipiliin mo yung purity kahit walang nakatingin. Yung pinipili mo magpatawad kahit walang humihingi ng tawad. Nakikita ng Diyos ang mga ito, hindi bilang paraan para tanggapin ka niya, kundi bilang bunga ng biyaya niya sa iyo. Ang hidden obedience sa mata ng tao, sa mata natin parang walang reward. Pero sa Diyos, ito po ay pagsamba. Ito po ay worship. Hindi lang dramatic ang spiritual battle. Minsan tahimik yun, tahimik to. O madalas tahimik to. Yung pag-resist mo sa temptation, yung paglaban mo sa naiisip mo,
Yung pagpili mo sa repentance again and again. Saying na hindi ko gagawin kahit kaya mo sana. Nakikita ng Diyos ang mga ito at ito ay tunay na siya ang kumikilos sa iyo. At hindi niya po binabaliwala yung struggles na yon. In fact, He sees the war more than the outcome. Yung simple routine, yung pag-aayos mo ng church, yung pag-aasikaso mo ng tao, yung pag-ooperate ng ministry kahit pagod ka na, kahit busy ka, yung pagiging faithful sa assigned task sa'yo, kahit wala pong recognition sa mata ng Diyos, ito po ay stewardship, bunga ng kanyang gawa. At wala pong bunga ng biyaya ng Diyos sa iyo na binabaliwala niya. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, your labor is not in vain. Walang prayer na useless. Walang obedience na hindi napapansin. Walang service na forgotten o nakakalimutan. Walang hidden faithfulness na walang eternal value. Even if people don't clap for it, God counts it. Kahit na hindi ka nakikita ng tao, nakikita ng Diyos yun buong buo. Kahit na nakakalimutan yun ng tao, ang Panginoon hindi niya makakalimutan yun kahit kailan. Kaya malinaw po ang punto ng point na ito. Hindi lang po aware ang Diyos sa big act of faith. He treasures even the smallest one. Because they are the evidence of His grace in you. Pangalawa po, your works are evidence, not basis of salvation. Mga kapatid, isa po ito sa pinaka-importanting clarification. Kasi madalas nagkakaroon tayo ng confusion sa Christian life. Ang good works ay hindi dahilan kung bakit tayo naliligtas o naligtas. Ang good works po ay resulta ng kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Hindi ka po nagsiserve para maligtas. Minsan ang mindset ng tao, ganito, madalas ko po itong marinig. Kailangan kong bagbago para tanggapin ako ng Diyos. Kailangan kong mag-serve para mapatunayan kong safe ako. Kailangan kong maging mabuti para mahalin ako ng Diyos. Pero iba po ang sinasabi ng gospel. Walang sino man ang maliligtas o naliligtas sa gawa. Walang sino man ang tinatanggap ng Diyos dahil sa performance. Kung ang salvation ay nakabase sa works, hindi ka po maliligtas. Nagsaserve po tayo dahil ligtas na tayo. Ang tamang order daw po ang tamang gospel order daw po ay grace, faith, salvation, good works. Hindi po mauuna yung works sa salvation. Mauuna po yung kaligtasan bago yung works. Ibig sabihin, hindi mo po binibili yung favor ng Diyos. Tinatanggap mo na ang favor ng Diyos kay Kristo. Kaya ngayon, ang buhay mo ay ang buhay mo ay response ng gratitude mo sa Kanya. Works are fruit, not root. Ang salvation daw po ay ugat at bunga ang good works. Kapag ka may puno na buhay, natural, may bunga po iyon. Hindi para mabuhay ang puno, kaya nagkakaroon ng bunga.
Tama po ba? Kaya po may bunga dahil buhay yung puno. Ganon din daw po sa Christian life. Hindi ka po gumagawa ng mabuti para maging Christian. Gumagawa ka ng mabuti kasi Christian ka na. At kahit ang mga gawang ito ay hindi po nanggagaling sa ating mga sarili, ito po ay bunga pa rin ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa atin. Binasa na po natin yan kanina. Kaya po ang tunay na ligtas o ang tunay na Kristiyano, hindi po perfect agad. Hindi naman po ito perfecto ka agad. Pero progressing o nagpa-progress yung buhay mo tungo sa kabanalan. Hindi dahil sa sariling effort lang, kundi dahil sa gawa ng Diyos sa ating mga puso at buhay. Kaya kapag ikaw po o tayo po ay naglilingkod, kahit walang recognition, lumalaban sa kasalanan, at patuloy na sumusunod kahit mahirap, hindi mo iniisip kung worthy ka ba. Kasi sa totoo lang, walang sino man ang inherently worthy sa harap ng Diyos. Wala pong matuwid at wala pong worthy sa harap ng Diyos. Pero ang reality ng gospel, dahil kay Kristo, tayo po ay tinanggap ng Diyos, hindi dahil tayo ay worthy, kundi dahil sa righteousness ni Kristo na ibinibilang sa atin. Hindi dahil sa sarili nating performance, kundi dahil sa righteousness na nakikita ng Diyos sa atin dahil kay Kristo. Kaya malinaw ang point na ito. Good works does not produce salvation. Salvation produces good works. At dahil dito, your faithfulness is not the root of your acceptance before God. Ito po ang bunga nito. Pangatlo po, God honors preserving faithfulness. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, we will reap if we do not give up. Mga kapatid, isa sa pinaka-realistic at pinaka-helpful truth ito sa Christian life. Ang Diyos ay nag-o-honor ng faithfulness na nagpe-persevere. Hindi lang siya tumitingin sa panimulang sigasig, kundi sa patuloy na katapatan kahit mahirap na. Sa totoong buhay Kristiyano, hindi laging mataas ang emosyon. Hindi po laging visible ang fruit. Minsan wala pong immediate result. Wala pong recognition sa tao. Minsan nakakapagod. Minsan feeling mo, paulit-ulit na lang. Kaya na-discourage ka. Sa ganitong season, may mahalagang tanong ang scripture sa atin. Kanino ka ba nagsiserve? Sa tao o sa Diyos? Kasi kung ang tao ang audience mo, mawawalan ka talaga ng gana kapag walang appreciation. Madi-discourage ka kapag walang recognition. Titigil ka kapag walang visible reward. Pero kung ang Diyos ang audience mo, kahit walang pumapalakpak, tumutuloy ka pa rin. Kahit walang nakakapansin, faithful ka pa rin. Kahit pagod ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Ang Galatians chapter 6 verse 9 ay hindi promise ng instant reward, kundi promise ng sure harvest in God's timing.
we will reap. Hindi po maybe, hindi baka, hindi kundi certainty. Pero may condition. If we do not give up. Ibig sabihin, ang issue, kung ang may harvest, ang issue, hindi kung may harvest, kundi kung magpapatuloy ka hanggang sa harvest time. Sa mata ng tao, ang long obedience, parang walang progress. Pero sa mata ng Diyos, bawat faithfulness ay nagmamatter. Bawat act of endurance is seen by Him. Bawat hindi mo pagsuko ay mahalaga sa Kanya. Walang wasted season sa Diyos. Walang invisible obedience na hindi napapansin ng Diyos. Kaya malinaw po ang punto na ito. God does not only honor starting faithfulness. He sustains and honor persevering faithfulness. At kahit ang perseverance na ito ay hindi galing sa sarili nating lakas, kundi dahil sa bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa atin. Pangalawa po, true salvation produces love in action. Sa verse 10 pa rin po ang sabi dito, the love which you have shown towards His name, ministering to the saints. Ang faith mo ba ay nakikita sa love? Ang pangalawang katotohanan po na malinaw po dito na makikita natin na ang tunay na salvation ay hindi lang belief system. Ito ay transformed life expressed in love in action. Kaya isang crucial na question na ang dapat nating itanong sa ating mga sarili, ang pananampalataya mo ba ay nakikita sa love? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nasa words, nasa emotion o declaration. Madaling magsabi na mahal ko ang Panginoon. Madaling magsabi na mahal ko ang kapwa ko. May nakasalubong ka sa daan. Muntik ka ng mabangga. Inaway mo na. It is visible in love that moves. Sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 10, love shown towards His name. Ibig sabihin, ang love for God is not abstract. It is demonstrable. How do you love God? Minsan iniisip natin na ang love for God ay songs of worship, prayer and devotion, emotional experience. Pero sabi sa scripture, mas malalim pa dito, ang tunay na love for God ay nakikita sa pagsuserve sa kapwa niya. 1 John chapter 4 verse 20. You cannot love God and hate your brother. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos, pero hindi mo mahal ang kapatid mo. Hindi pwedeng hiwalay. 1 John chapter 3 verse 18. Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Ang biblical love daw po is not just saying, I love you, Lord, but showing it through obedience and service. Kaya ang tunay na love ay nakikita sa pagtulong kahit na inconvenient, sa pagpapatawad na kahit na mahirap,
sa pagsasakripisyo kahit na may cost, sa paglilingkod, kahit napagod ka na. That is love in action. Sabi pa ng verse, you have ministered and still ministering. Napansin po ninyo yung progression, past faithfulness and present faithfulness. You have ministered and still ministering. Hindi po ito one-time act. Hindi po ito emotional moment. Ito po ay ongoing lifestyle. True salvation produces pattern, not a performance. Sabi po sa James chapter 2 verse 17, even so, faith, if it has no work, is dead by itself. Ilang beses ko na po ito kinote sa mga nakaraan nating topic. Hindi po sinasabi na work saves you. Pero sinasabi dito na living faith will produce visible fruit. Kung walang love in action, it raises a serious question about the reality of that faith. Kaya ang point po ng Hebrews 6 verse 10 ay ang totoong salvation daw po is not only believed, it is demonstrated. Ang totoong faith po ay hindi lang po kino-confess, it is expressed in love. Ang totoong pag-ibig sa Diyos is proven in service to His people. So ang tanong daw po, is your belief producing love that serves? Sa context po ng passage na ito, ang work na tinutukoy ay hindi lang general obedience, kundi partikular na pag-ibig na ipinapakita sa paglilingkod sa mga kapatid. Ibig sabihin, ang tunay daw pong pananampalataya ay nakikita hindi lang sa personal devotion, kundi sa konkretong paglingap at paglilingkod sa katawan ni Kristo. Love for God is displayed through service. Binasa na nga po natin kanina. Mga kapatid, pansinin po natin yung phrase na love shown towards His name. Hindi po sinabing love felt o love declared. Ang sabi po dito, love shown. Ibig sabihin, visible po yung love. Tangible at may expression. Kanina po, tinanong na po natin ito. Hindi pa na nailagay. Paano mo minamahal ang Diyos? How do you love God? Na kanina sinabi natin, pagka tinanong ko sa inyo ito, o tinanong natin sa ating mga sarili, maaaring ang sagot natin ay nasa kanta, prayer, nasa emotion. Totoo naman po, kasama yung mga yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lang nararamdaman. Ito po ay pinapakita. Ayon sa Hebrews chapter 6 verse 10, ang love nila sa Diyos ay nakikita saan? Ministering to the saints. Ibig sabihin na ang love for God ay pinapakita sa paglilingkod sa kanyang mga tao. Hindi po abstract love lang. Hindi po abstract ang love natin sa Diyos. Nagiging practical ito when we serve others. 1 John chapter 4 verse 20. Sabi ko nga po kanina, you cannot love God and hate your brother. Malinaw ang sinasabi ng scripture na imposibleng i-claim mo na mahal mo ang Diyos kung wala ka namang pag-ibig sa kapwa mo. Kaya kung may bitterness ka, pero kiniklaim mong mahal mo ang Diyos, kung wala kang concern sa iba, pero passionate ka sa worship, kung self-centered ang buhay mo, pero committed ka daw kay Lord, kailangan nating i-check ang authenticity ng love natin. Ang design ng Diyos
L- A love for God must be seen in love for people. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kung totoong mahal mo ang Diyos, lalabas ito sa compassion mo sa iba. Lalabas ito sa service mo sa church. Lalabas ito sa willingness mong mag-sacrifice para sa kapwa mo. So paano yung mumukhang so paano ito gagawin sa daily life? Tumutulong ka kahit walang kapalit. Naglilingkod ka kahit hindi ka napapansin. Nagmamalasakit ka sa spiritual growth ng iba. Nagiging available ka para sa needs ng kapatid natin. That is love for God in action. Kaya malinaw ang subpoint na ito, that love for God is not proven by what you say. It is proven by how you serve. Hindi sapat ang kanta, hindi sapat ang salita. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa paglilingkod sa tao. Love is practical, not just emotion. 1 John chapter 3 verse 18. Let us not love in word, but in deed and truth. Mga kapatid, nilinaw ng scripture ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Ito po ay ginagawa. Love is more than words. Madali pong sabihin na mahal kita, kapatid. I care for you. I pray for you. Pero tanong, nakikita ba sa gawa ang sinasabi ng bibig? Ayon sa Bible, hindi sapat ang salita kung walang kasamang aksyon. Hindi masama ang emosyon. Kasama po iyon sa love. Pero kung hanggang emosyon lang, kulang po iyon. Biblical love moves. Biblical love sacrifices. It acts. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos o ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa patuloy at sakripisyal na paglilingkod sa kapakanan ng kanyang mga tao. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa patuloy at sakripisyal na paglilingkod sa kanyang mga tao. Hindi sapat na sabihin lang natin na mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pagkanta, o sa pamamagitan ng emosyon. Hebrews chapter 6 verse 10, makikita natin na ang pagmamahal nila sa Diyos ay naipapakita sa paraan ng kanilang paglilingkod sa kanyang mga lingkod. Ipinapakita nito na ang genuine love for God is not merely something we feel. It is something we demonstrate. Kapag ka ang tunay nating pagmamahal, kapag ka tunay nating mahal ang Diyos, makikita ito sa pagmamalasakit natin sa kanyang iglesia, sa paglalaan ng oras para sa kapakanan ng iba, at pagiging handang maglingkod kahit walang recognition o kapalit. Ang ganitong pag-ibig ay hindi nakabase sa convenience o emosyon, kundi nagpapatuloy kahit pagod ka na, kahit may sacrifice, kahit mahirap. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa puso mo at isang malinaw na ebidensya ng buhay na pananampalataya kay Kristo. Ito daw po ang klase ng love na hindi lang nararamdaman. Ito ay ginagalawan. Bakit po ganito ang love? Kasi ganito rin po yung klase ng pag-ibig na ipinakita sa atin ni Kristo. Sacrificial, intentional, active. At ang puso natin ay binago na. At kung ang puso natin ay binago na, ang love natin ay hindi passive.
Magiging visible ito sa paraan ng pamumuhay natin. Hindi para patunayan ang sarili natin, kundi dahil binago ka na ng Diyos. True love is not proven by what you feel or what you say. It is expressed in what you do. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa, sa deed, sa truth, bunga ng biyaya na kumikilos sa puso natin. Ongoing service reveals genuine faith. In having ministered and continuing to minister to the saint. Hebrews chapter 6 verse 10 pa rin po. Mga kapatid, napakahalaga ng detalye na ito sa Hebrews. Hindi lamang sinasabi ng writer, ang bango ng pagkain. Ang bango ng pagkain. Sinasabi rin, hindi lang po sinasabi ng writer na sila ay naglilingkod noon. Sinabi niya rin na sila ay patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Ang dalawang parira lang ito ay nagbibigay ng mahalagang larawan ng uri ng pag-ibig at pananampalatayang nakikita sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Their past life, demonstrated love for God. Ipinapakita po nito na mayroon ng malinaw na kasaysayan ng paglilingkod sa kanilang buhay. Ang kanilang pagmamahal sa Diyos ay hindi nananatili sa salita lamang. Ito ay nakikita sa ministry at pagmamalasakit sa kanyang mga tagasunod. Mahalagang pansinin na ang kanilang paglilingkod ay direktang konektado sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Sabi ng verse, ipinapakita nila ang kanilang pag-ibig towards His name sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga saints o sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang kanilang ministry sa kapwa, mananampalataya, ay hindi simpleng gawaing pangrelihiyon o pagiging mabuting tao lamang. Ito po ay bunga ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Sa mata po ng writer, ito ay isa ng malinaw na ebidensya ng gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi lamang nila inaangkin ang pananampalataya. Nakikita rin ito sa paraan ng kanilang pakikitungo at paglilingkod sa mga kapatid kay Kristo. Pangalawa, their present service continues to demonstrate that love. Ipinapakita nito na ang kanilang paglilingkod ay hindi bunga ng pansamantalang sigasig o emosyonal na karanasan lamang. Hindi po ito isang panandaliang commitment na kalaunan ay inawawala. Sa halip, ito ay nagiging patuloy na bahagi ng kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Ang writer po ay hindi tumitingin lamang sa magandang testimony mula sa nakaraan. Nakita niya po na ang patuloy na bunga ng biyaya ng Diyos sa kanilang kasalukuyang pamumuhay. Ang kanilang pagmamahal sa Diyos ay nananatiling makikita sa kanilang pagmamahal at paglilingkod sa mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, bakit po ganito ang uri ng pag-ibig na nakikita sa paglilingkod sa mga banal? Ang sagot ng kasulatan ay hindi ito nagsisimula sa tao. Hindi ito bunga lamang ng mabuting ugali o personality o sariling pagsisikap. Ang ganito pong pag-ibig ay bunga ng gawa ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya. Sabi po sa 1 John 4:7, but beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God.
Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi dahilan kung bakit tayo ipinanganak na muli. Ito ay ebidensya na tayo ipinanganak na muli. Bago kumilos ang Diyos sa puso ng tao, ang kanyang buhay ay pangunahing nakatuon sa sarili. Ngunit kapag binigyan siya ng Diyos ng bagong puso, nagkakaroon na siya ng bagong kakayahang magmahal ng Diyos at magmahal sa kapwa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Hebrews 6 verse 10 Ito ang dahilan kung bakit sa Hebrews chapter 6 verse 10 ang kanilang pag-ibig ay nakikita sa kanilang paglilingkod sa mga mananampalataya. Ang kanilang ministry ay hindi simpleng religious activity. Ito po ay bunga ng pagbabago ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Pangatlo po, better things accompany true salvation. Hebrews chapter 6 verse 9. But we are convinced about you. But we are convinced about you, beloved, of the things that are better and that belong to salvation, though we are speaking in this way. Ano po yung signs na buhay yung salvation? Hindi po sinabi ng writer na we hope you are saved. Ang sinabi niya po rito, may mga bagay na laging kasama ang tunay na kaligtasan. Hindi po ibig sabihin ang salvation, ibig sabihin ang salvation ay hindi po isolated event. Hindi ito pag-claim lang. Ito po ay reality na may kasamang evidence. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lang pagbabago ng destiny na from hell to heaven, kundi pagbabago ng buhay ngayon. Hindi lang po ito future hope, kundi transformation o present transformation. Kaya kapag ang Diyos ang gumawa ng salvation, hindi lang niya binabago ang status mo. Binabago niya ang puso mo, ang isip mo, at ang direksyon ng buhay mo. Mga kapatid, mahalaga pong maintindihan natin ito. Ang tunay na salvation ay may kasamang accompanying realities. Hindi po ito optional. Hindi ito bonus o natural result. Ito po ay natural result. Kung ang Diyos ang may gawa ng kaligtasan mo, hindi ito mananatiling tahimik. Hindi ito mananatiling invisible. Hindi ito mananatiling unchanged. May lalabas at lalabas na ebidensya dyan sa kaligtasan na yan. Hindi sinabi ng passage na perfect na ang believer, kundi may direksyon ng pagbabago. May struggle, oo. May failure, yes. May weakness, oo. Pero may isang bagay na hindi nawawala. May movement toward God. Hindi po stagnant, hindi patay, buhay. Bakit? Bakit po may ganitong evidence? Dahil ang salvation ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. At ang gawa ng Diyos ay hindi incomplete, hindi powerless, hindi temporary. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, "For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ." Ang sinimulan ng Diyos ay tinatapos niya. Kaya kung may tunay na salvation, may tuloy-tuloy na ebidensya ng kanyang gawa. Kaya hindi po ito para i-compare ang sarili mo sa iba. Ito ay para tanungin mo ang sarili mo. Nakikita mo ba sa sarili mo ang ebidensya ng spiritual life? O may ebidensya ba ang spiritual life mo? May pagbabago bang nangyayari sa iyo?
May direksyon ba ang puso mo papunta sa Diyos? Hindi man perpekto dahil hindi naman po perfection ang hinahanap, kundi presence of life. Kundi presensya na buhay yung pananampalataya mo. Kahit konti lang yan, kahit unti-unti, kahit yung simpleng pagpipigil mo sa kasalanan, yung simpleng uunahin mo yung prayer kaysa mag-scroll, unahin mo magbuklat ng Bible mo kaysa manood ng Netflix. Evidence na po yun. Baka nauuna mong tapusin yung K-drama bago ka makatapos ng isang verse. Dahil malinaw po ang sinasabi ng chapter 6 verse 9 ng Hebrews, true salvation never come alone. It is always accompanied by visible spiritual evidence. So ang hamon po ay huwag nating i-claim ang salvation. Huwag lang natin i-claim ang salvation. Tignan natin kung may kasamang better things. Because if God truly saves you, it will show slowly, imperfectly, but surely. Sabi po sa growth in character. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things pass away, behold, new things have come. Mga kapatid, kapag sinabi ng Bible na new creation, hindi po ito metaphor lang o motivational statement. Ito po ay declaration ng spiritual reality. Ibig sabihin, hindi ka lang improved version ng sarili mo. Hindi po ito parang Android na may version 2.0, version 5. Hindi ka lang better person by effort. You are fundamentally changed by God's power. Ang pagbabago na tinutukoy dito ay hindi surface level lang. Hindi lang behavior modification o personality adjustment. Hindi lang religious lifestyle change, kundi transformation of the heart. Dahil kung ang puso ay binago, natural na susunod yung ugali, yung desisyon at yung priorities ng isang tao. Isa sa evidence ng tunay na buhay ay humility. Dati ikaw ang sentro ng buhay mo. Sensitive ka sa pride mo. Madali kang ma-open kapag hindi na-recognize. Pero ngayon, mas aware ka na sa grace ng Diyos. Nakadepende ka na sa Kanya. Mas willing ka nang magpakorek. Bakit? Kasi ang tunay na naka-encounter sa Diyos, hindi nagpapataas ng sarili, kundi nagpapababa ng puso. Ang isa pang fruit ng new creation ay patience. Dati mabilis kang mag-react, impatient ka, easily frustrated sa circumstance. Pero ngayon, mas controlled mo na emotion, mas restrained ka na sa words, mas kaya nang maghintay sa timing ng Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ng struggle. Hindi naman po mawawala ang struggle ng mananampalataya. Pero may bagong inner power to resist impulse. Isa sa strongest indicator ng regeneration, may conviction of sin. Dati normal lang ang kasalanan. Walang bigat ang conscience. Madaling i-justify yung kasalanan kahit mali. Pero ngayon, may discomfort na kapag nagkakasala ka. Hindi ka mapakali. Nag-struggle ka sa temptation. May desire for holiness. Bakit? Dahil po ang Holy Spirit ay naninirahan sa believer. Kaya hindi ka komportable sa dating kasalanan mo. Mahalagang maintindihan na ang Christian life ay growth process. Hindi po instant perfection. Hindi po instant holiness o zero struggle in life, kundi gradual transformation, totoong pagbabago over time.
increasing Christ-likeness. May days na bumabagsak ka, pero may pattern ng pagbangon. Kaya ang ibig sabihin ng Hebrews 6:9-10, better things ay ito, ang totoong salvation na may true, ay may visible, progressive character change. So ang proof ng bagong buhay ay hindi lang perfection, kundi transformation that continues. Patience in faith. Binasa na po natin kanina yung Philippians chapter 1 verse 6. Hindi po ito tungkol sa pagiging perfect o hindi rin ito tungkol sa walang failure, kundi tungkol sa tuluyang pagsuko, sa hindi tuluyang pagsuko. Sabi ng verse, He who began a good work, hindi ikaw ang nagsimula ng kaligtasan mo, hindi ikaw ang magbe-maintain nito. Diyos ang nagsimula, Diyos din ang magtatapos. Kaya ang perseverance ng believers ay rooted sa faithfulness ng Diyos, hindi sa sariling lakas ng tao. Ang buhay Kristiyano ay hindi exempt sa struggles. There will be temptation, failures, seasons of spiritual dryness. May discouragement na darating. Pero ang mark ng tunay na ligtas o tunay na salvation, hindi ka permanenteng bibitaw. Hindi ka tuluyang bibitaw. Hindi ka tuluyang aalis. At hindi ka nagre-reject sa Diyos. Ang tunay na believer ay may struggle, pero hindi nagiging permanent yung rebellion. Pwedeng matumba, madapa, manghina, pero may Holy Spirit na magko-convict sa'yo na babalik ka pa rin sa Diyos. Bakit ka hindi tuluyang sumusuko? Hindi dahil pumatibay ka. Hindi dahil kaya mo. Hindi dahil consistent ka by personality. Kundi dahil may good works ang Diyos sa loob mo. Kaya mga kapatid, bakit may nakikitang active love, ongoing service at enduring fruit sa buhay ng mananampalatayang binanggit sa Hebrews chapter 6 verse 9-10? Dahil po ang kaligtasang gawa ng Diyos ay hindi lamang pagbabago ng status sa harap niya. Ito po ay tunay na buhay. Ito ay isang buhay, makapangyarihan at patuloy na gawain ng kanyang biyaya sa buhay ng kanyang anak. Ang mga better things that belong to salvation na binanggit ng writer ay hindi dahilan ng kaligtasan, kundi bunga ng kaligtasan. Ipinapakita nito na kapag ka ang Diyos ay tunay na kumikilos sa puso ng tao, ay may ebidensya ng gawa. Sanctification is progressive. Ang pagbabago ng buhay ng mananampalataya ay hindi po instant perfection o overnight holiness. Ito ay unti-unting gawain ng Diyos sa buhay. Saving faith produces fruit. Matthew 7:17 verse 17-18, even so, every good tree bear good fruit, and the bad tree bear bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Pinapakita ng Panginoon na ang bunga ay nagpapakita ng kalagayan ng puno. Hindi ang bunga ang nagpapabuti ng puno.
Ang mabuting puno ang nagbubunga ng mabuti. Ganito rin sa buhay Kristiyano. Hindi ang gawa ang pinagmulan ng kaligtasan, sa halip ang mga gawa ng pag-ibig, paglilingkod at katapatan ay bunga ng bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit nakita ng writer ng Hebrews ang kanilang patuloy na pag-ibig at paglilingkod bilang ebidensya ng mga bagay na kasama sa kaligtasan. Kung ang Diyos po ay tunay na kumikilos sa tao o sa puso ng tao, may makikitang bunga, may bagong buhay, may makikitang pagbabago. Kung may tunay na pananampalataya, may makikitang pag-ibig, paglilingkod at katapatan. Hindi man po perpekto yung bunga, pero may bungang nakikita. Hindi ito gawa-gawang pagbabago o simpleng moral improvement lang. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mananampalataya. Tulad ng mabuting puno, na natural na nagbubunga ng mabuti. Ang taong binago ng Diyos ay magpapakita na rin ng ebidensya ng kanyang gawa. Kaya ang patuloy na pag-ibig at paglilingkod na binanggit sa Hebrews 6:10 ay hindi sanhi ng kaligtasan, kundi patunay ng bagong buhay na nagmumula sa Diyos. God perseveres His people. Ang patuloy po nilang paglilingkod sa mga mananampalataya ay hindi bunga ng kanilang sariling lakas lamang. Napakalinaw po ng sinabi ng Philippians 2:13. Ang desire na sumunod ay galing sa Diyos. Ang kakayahang magpatuloy at ang bunga ng pag-ibig ay galing sa Diyos. Maging ang pagtitiyaga sa pananampalataya ay mula pa rin sa Diyos. Kaya ang pagpapatuloy ng isang mananampalataya ay hindi patunay ng kanyang sariling lakas, kundi ng patuloy na gawain ng Diyos sa kanyang buhay. So ang Christian life ay hindi tungkol sa sariling lakas, kundi tungkol sa Diyos na patuloy na kumikilos sa loob ng kanyang mga tinubos. Mga kapatid, mahalagang malinaw ang mga katotohanan ito upang hindi tayo maligaw sa ating pagkakaunawa sa kaligtasan at mabuting gawa. Grace is the source of salvation. Ang kaligtasan ay simula hanggang wakas ay biyaya ng Diyos. Hindi ito na-earn o pinaghihirapan o pinananatili ng tao, kundi nagsisimula ito sa biyaya na magpatuloy. Nagsisimula ito sa biyaya at magpapatuloy ito sa biyaya. Works are fruit, not root. Ang mabuting gawa ay hindi dahilan ng kaligtasan, kundi bunga nito. Hindi po tayo naliligtas dahil sa works, ngunit ang tunay na kaligtasan ay lagi nagbubunga ng pag-ibig. Assurance is found in Christ. Hindi po nakasalalay sa kanyang performance, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Ang ating pagtanggap sa Diyos ay nakabase sa Kanya, hindi sa ating consistency. Sanctification is progressive. Hindi man po perfect, ngunit hindi rin katulad ng dati. Ang sanctification ay hindi instant perfection, kundi patuloy na pagbabago habang hinuhubog tayo ng Diyos. God is the one working in you, o working in us. Maging yung pagnanais nating sumunod, magtiyaga at maglingkod ay bunga ng gawain ng Diyos sa atin. Ang buhay Kristiyano po ay hindi self-empowered, kundi God-empowered. Ang Hebrews chapter 6 verse 10, ang Hebrews chapter 6 verse 10 po
ay nagbibigay ng matatag na katiyakan sa mga tunay na mananampalataya. Sa mundong mabilis makalimot at madalas hindi nakakapansin, ang Diyos po ay hindi nakakalimot. Nakikita niya ang bawat panalangin mo, ang bawat tahimik na pagsunod, at bawat paglilingkod na ginagawa para sa kanyang pangalan. Kasabay nito, itinuturo po ng passage na ang tunay na kaligtasan ay may kasamang bunga. Ang buhay na binago ng Diyos ay naglalabas ng pag-ibig, ng paglilingkod at ng katapatan. Hindi po tayo naliligtas dahil sa mga bungang ito. Ngunit ang mga ito ay may ebidensya na ang biyaya ng Diyos ay tunay na kumikilos sa ating buhay. Ang faithfulness ay hindi sanhi ng kaligtasan. Ito po ay bunga ng kaligtasang natanggap natin sa Diyos. Kaya kung ikaw po o tayo po ay discouraged, tandaan natin na hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Kung ikaw ay nanghihina, alalahanin mo na ang parehong biyayang nagligtas sa iyo ay siya ring biyayang magpapatuloy at magpapalakas sa iyo. At kung ikaw ay nagdududa, tumingin muna kay Kristo at sa kanyang natapos na gawa sa krus. Sapagkat doon nakasalalay ang iyong katiyakan. Ngunit habang tumitingin ka kay Kristo, suriin mo rin kung may ebidensya ng kanyang biyaya na kumikilos sa iyong buhay. Sa huli, ang ating pag-asa ay wala sa damdamin ng ating nagawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Ngunit dahil ang Diyos ay tunay na nagliligtas, tunay din siyang nagbabago. Kaya ang bunga ng pag-ibig, paglilingkod at katapatan sa buhay ng mananampalataya ay patunay na ang kanyang biyaya ay buhay, makapangyarihan at patuloy na kumikilos hanggang sa araw ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa paalala na hindi niyo po kami, Panginoon, nakakalimutan. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala, Panginoon, that we have to always check ourselves. Na ang tunay na bunga ng pananampalataya ay pag-ibig sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, Panginoon. Ama, patuloy, Panginoon, na tulungan niyo po kami, Panginoon, na may apply ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalong makasunod sa inyong kalooban, Ama. Dalangin po namin na kayo po yung patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Hindi ko po alam kung ano, Panginoon, yung pinagdaraanan ng mga kapatid ko pong ito. Pero alam ko po na kayo po ang tunay na may alam at tunay na tutulong sa kanila, Panginoon Ama. Ama, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa paalala po ninyo, Ama. Ito po yung samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.